May nakita ang lente na di nakikita ng hubad na mata. Ako si Gina. Gusto ko lang ibahagi ang aking kwentong kababalaghan. Naniniwala ba kayo na maaaring di nakikita ng inyong mga mata ay nakikita ng lente o kamera? Ako ang tipikal na babae na mahilig sa tinatawag na selfie. Basta may oras, talagang naisisingit ko ang pagsiselfie. Sabi nga ni Mama, bata pa lang ako, mahilig na akong mag-selfie. Kahit madilim at di makita ang mukha ko, sige lang ako pindot. Sige selfie. Noong 4 o 5 taong gulang pa lang ako, may kasiyahan sa lugar namin. Kakainan, kantahan, nang manghiram ako ng cellphone sa babysitter ng pinsan ko na si Ate Aya para mag-selfie. Kahit wala sa anggulo, sige lang ang pindot ko. Selfie, groupie, stolen shot, lahat na. Tipikal na bata lang. At nang ibalik ko ang cellphone, maya-maya ay tiningnan niya ito. Pang-isend kay Mama ang mga larawan ko. Nang bigla siyang napasigaw, nakita niya ang isang matandang babae na kasama ko sa larawan. Tiningnan niya ang iba pang larawan na kununan ko at andun din ang matanda. Nakaupo sa mismong lamesa, nakatingin sa mismong lente ng kamera. Sa sobrang takot, agad nilang binura ang mga ito. At dahil na rin sa kuryosidad, sinubukan ni Ate Aya na kunan ng litrato ang anggulo kung saan nakunan ang matandang nakaupo. Ngunit, wala ang matanda sa larawan. Inutusan ako ni Ate Aya na kumuha ulit ng larawan sa kaparehong anggulo. Wala ang matanda sa kinaupuan nito. Dahil ito'y nakalapit sa mismong kamera, nakatutok ang muka. Nagsigawan ang mga nakita ng larawan at di na muli akong pinahiram ng kanilang cellphone. Kwento ng Mama na mga oras na yun, tila wala lang sa akin ang mga nakunan ko. Walang reaksyon. Tila normal lang ang lahat. Tinuloy ang kasiyahan, kainan, kantahan, at pinilit iwasan pagkwentuhan ang nangyari. Sa gitna ng kwentuhan, malalakas na tawanan, bigla ko silang sinita. Shhh! Ingay! Galit siya, oh! Sambit ko habang nakaturo sa kabilang dulo ng lamesa. Ang malakas na tawanan ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. Sinaway ako ni Mama na huwag magtuturo dahil gabi na, baka manuno. Isa sa lumang kasabihan. Niyakap na lang ako ni Mama habang kinukumbinsi na wala lang yun. Habang tumatagal, dekada na din ang lumipas. Di pagkakaila ang pagganda ng mga kalidad ng kamera. Mas malinaw, maliwanag ang mga larawan kahit sa gabi. Nagkaroon ng mga nakakatuwang filters gaya ng mga cute na hayop, floral crown at iba pa. At talaga namang kinahiligan ng marami. At isa na ako doon. Isang gabi, habang nagpapalipas ng antok, naisipan kong mag-selfie.
Nakapatay na ang ilaw, kaya gumamit na lang ako ng ring light na kinakabit sa cellphone para malinaw pa din ang kuha ko. Habang humahanap ng magandang anggulo, napatigil ako nang may lumabas na isa pang filter sa aking bandang likuran sa pintuan ng kwarto. Tinitigan ko ng maigi, pag-aakalang gusto lang akong gulatin ng aking kapatid. Sinubukan kong palitan ang filter ng mas maliwanag, ngunit di pa din ito nawawala. Hindi na ako nakapagtiis kaya nilingon ko na ito. Ngunit walang tao. Tinanggal ko ang tuwalya na nakasabit sa likod ng pintuan at bumalik sa pag-selfie sa kaparehas na anghel. Pinili ko ang floral crown na filter. At ako'y nakahinga ng maluwag nang mawala na ang filter sa pintuan. Nais ko na ang sarili nag-set ng timer para sa mas magandang kuha. Nakatalong-babang nakangiti habang nag-aantay matapos ang timer. 4, 3, 2, 1. Aking gulat nang biglang lumitaw na naman ang filter. Sa pagkakataong ito, wala siya sa aking likuran. Siya'y nasa mismong tabi ko, mismong katabi ng mukha ko. Sa sobrang takot ko, agad kong tinumba ang cellphone at nanginginig na nagtalukmong ng kumot. Kinabukasan, kinuwento ko ang nangyari sa aking ate. Wala namang multo dito sa bahay eh. Patayin niya ako ng litrato. At nakita ni ate ang selfie ko na may katabi pang filter. Sa una, di siya kumbinsido. Subukan niya itong i-edit. Tinaasan ang liwanag upang makita kung ano ang nasagap ng filter. At nang bigla siyang napatayo, nagmurang nakatingin sa aking cellphone. Agad kong hinablot ang cellphone kay ate upang tingnan ito. Nanlamig ako sa takot nang makita kong isa pang ako. Oo, mukha ko din ang katabi ko sa selfie. Sinubukan kong i-undo ang edit ni ate sa pagkaakalang niloloko niya lang ako. Ngunit wala siyang ibang ginawa kundi taasan lang ang liwanag, contrast ng camera. Inaamin ko, matinding trauma ang inabot ko. Kaya mula noon, kinatakutan ko na ang pag-selfie. Ikaw, nakakasiguro ka ba na wala kang kasama sa selfie?